Hi guys, good morning. Welcome back. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So nandito na naman ulit ang inyong lingkod, Pedro TV. So okay, umagang umaga at medyo maayos na. Maayos na yung daloy ng traffic kasi medyo maaga tayong umalis ngayon. So ito nga, si Haring Araw, medyo nasilayan ko na at palabas na siya. At maghahari na naman siya ngayong maghapon. So sigurado lahat tayo maiinitan at sigurado lahat tayo may dalang payong para hindi tayo mainitan kung maglalakad man tayo, ano? So okay, balik tayo dito sa pagdadrive natin ito. So maganda ang pacing ko ngayon kasi masyado pang maaga, so wala pang gaanong traffic. So ito, nasa Marcos Highway na ulit tayo. Tuloy-tuloy lang yung pacing natin kasi maluwag pa. So mas malaki talaga ang diferensya kung bibiyahe ka ng maaga. Di baling mauna ka na doon sa trabaho mo, at least hindi ka nahihirapan sa traffic. Katulad nga nung mga kasamahan ko doon, maaga silang umalis kasi ang reklamo nila talagang matraffic. So maaga pa lang, madilim pa, umalis na daw sila ng bahay para makarating sila ng maaga. Tapos yung iba doon na lang nagpapahinga, yung iba nga natutulog na lang muna doon kasi late pa naman yung pasok nila, pero inagahan lang nila para makaiwas daw sila sa traffic. So okay lang yun kung talagang hindi ka naman nagpupuyat sa trabaho, kaya okay lang na agahan mo ng pasok. Pero katulad ko, minsan late na ako nauwi, so late na ako nakakatulog, so late na rin ako nagising. So hindi ako makapasok ng maaga kasi nga kulang na sa tulog. So dahil wala namang OT, sumbaga tapat-tapat lang kung anong oras ka dumating sa gabi, yun din ang oras ng pasok mo. Pero hindi ko naman din minsan magagawa yun kasi may time na kahit gabi na kaming umuwi, maaga pa rin ang pasok. So hindi natin mawasan yun. Pero hindi naman lagi-laging ganun na late na nauwi. Pero madalas maaga pa. Kaya ngayon, katulad ngayon, maaga kami dumating kagabi. So maaga akong nakauwi. So maaga nakatulog. Maaga nakaalis ng bahay. So ito nga maaga pero akala ko maluwag. Sus, pinapaasa lang pala. Matraffic din pala pagdating ko dito sa approaching ng laking mall dito. So ito, usad pagong na. Tsaka nahihirapan na ako makalisod kasi medyo tukod na, so hindi ako basta-basta makakalusot, hindi ako makakapising ng maayos. So ito, pila-pila na lang muna, so hanggang sa lumuwag ito. Pero dito lang ito, paglampas nito malapit na doon sa anong lugar ba yun na sinasabi nila, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Nagkakaroon lang talaga ng build up pagdating sa mga U-turn, pagdating sa mga intersection, kasi lalo na sa mga jeep nagbaba. Pero pagdating ko nga dito sa may mall, kung nakita nyo yung mall, medyo lumuwag na. So medyo pumising naman ako dito ng mabilis-bilis ng kaunti kasi sinamantala ko yung luwag ng kalsada, pero nag-iingat pa rin tayo, So pagdating nga dito sa may Ligaya, ito na naman, medyo matraffic na naman. So konting tiis lang, pagkalampas nito papunta doon sa malaking mall, luluwag ulit ito hanggang sa makarating ng papuntang Libis. So pagdating naman doon sa Libis, medyo medyo tukod naman, So ganun talaga, may parte siya na maluwag, may parte din na matraffic. Doon depende ngayon sa lugar kung saan mayroong maraming pasahero at saka sa mga U-turn, so nagkaroon ng build up. So after nun, luluwag naman katulad nito. Ayan, maluwag na naman siya ulit. So pumising ulit tayo. So dito lang tayo sa laylayan ng motorcyclein. So at okay naman dito sa Marcos Highway kasi hindi masyadong mahigpit pagdating dito sa motorcyclein. Kaya ngayong iba hindi na dumadaan sa motorcyclein kasi kung saan yung maluwag, doon sila. Pero tayo naman, sinasanay ko kasi na hindi masyadong lumayo sa motorcyclein para masanay tayo pagdating kasi sa ibang lugar.
motorcycle na mahigpit na pinapatupad na dapat doon ka lang, hindi ka pwedeng lumabas, at pag lumabas ka naman pwede kang masita or matikita ng MMDA or traffic enforcer. So ayun na nga. So nahirapan talaga ako sa tumang kalisod pumising dito sa area na ito kasi ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga bukol ng ng kalsada. Kaya ang tinitingnan ko, hindi ako masyado nakapokus doon sa mga katabi ko. Ang nag-focus talaga ako dito sa kalsada kasi mayroong malalaking hams na nasa gilid, bumubukol. Kasi kung ito nagkakamali ka ng daan dito, may tendency na magsuswing yung gulong mo. Pero okay naman kasi medyo malaki yung gulong natin, so hindi siya masyadong nagsuswing yung gulong, tumatak. So ito, sunod-sunod lang ako dito sa isang motor, kasi okay din siya, marunong din siya pumising, mahusay din sumingit. So ito, sunod-sunod lang ako. Pero ito, lalaki talaga ng mga katabi nating mga truck. So doble yung pag-iingat natin kasi delicate kasi isang pagkakamali lang natin, delikado, pwedeng may mangyari sa atin na hindi maganda. So simba ko, kaya ingat-ingat. So panailingon ko pag alanganin, kasi yung iba kasi minsan mayroong basta-basta na lang lumulusot sa harapan ko, kaya tinitingnan, kumbaga alerto talaga tayo dito. So ayan, dito lang tayo banda sa kaliwa, bandang tayo. So ayan, nakikita niyo yung kalsada, gawa kasi ito ng malaking truck na dumadaan dito. So ito, pumising-pising lang tayo ng maayos, na may kunting pag-iingat kasi delikado. So ito sa parting ito, parting paakyat ng Chendesitas flyover, patawid dun sa papuntang Hulyaban. So ito si kuya na sinusundan ko, mahusay siyang bumira, tsaka maingat. Nakikita ko maingat siya, hindi siya basta-basta lumulusot ng alanganin. So yun dapat tinitingnan din natin yung sitwasyon ng katabi natin. So ito, gumagamit na ako ng tekniko dito kung paano makapising ng maayos, nang hindi tayo sumasabit sa sinisingitan natin, kasi talagang medyo